Ariana's POV. Napatingin ako sa side table nang makaalis si Zephyr. Nandun pa rin ang tray ng pagkain na iniwan niya. May sopas, tinapay at isang malamig na baso ng tubig. Mainit pa ang sabaw. Humahalimuyak pa ang aroma nito na tila ba kinakalabit ang matagal ko nang walang laman na tiyan. Hindi ko napigilan. Hinawi kong kumot at marahang bumangon kahit medyo nahihilo pa rin. Dahan-dahan kong kinuha ang kutsara at sinubukan ang unang tikim ng sopas. Napapikit ako. Ang sarap. Hindi siya yung tipikal na sopas na luto ng kusinera sa mansyon. May lambing, may init na parang niyakap ka sa gitna ng lamig. May kakaibang linamnam. Parang niluto ng isang taong nag-aalala. Parang niluto ng isang taong may malasakit. Napabuntong hininga ako habang patuloy na sinusubo ang sopas. Hindi ko na ininda ang sakit ng katawan ko. Hindi ko na inalala kung makikita ba ako ni Senyora Esmeralda o kung naroon ba si Adelpha sa likod ng pinto, palihim na nagmamasid. Gaya ng palagi niyang ginagawa, ang iniisip ko lang, sino ba talagang nagluto nito? Sabi ni Zephyr siya raw pero hindi ko alam kung maniniwala ako. Paano siya? Isang Zephyr Madrigal? Lalaki? May sariling negosyo? Abalang-abala, parang imposible. Pero paano kung totoo? Hindi ko mapigilang mapangiti habang iniisip ko siyang nakasuot ng apron. Hawak ang sandok tapos seryosong tinitikman ang sabaw. Para lang masiguro kung okay na. Ang nakakatawa kahit hindi ko pa siya nakikita sa ganoong ayos, parang kaya kong ma-imagine. At mas lalong nakakatawa kasi parang gusto kong makita yon. Pero agad din ako natauhan. Anong ginagawa ko? Napatingin ako sa pintuan para bang anumang oras ay may kakatok at sisigaw ng, walang karapatang kumain ng isang yaya habang hindi nagtatrabaho. Lalo na si Senyora Esmeralda. Kapag nalaman niya ito, tsak nasasabog na naman ang galit niya. Lalo na si Zephyr pa ang nagpakain sa akin. Magsusumbong na naman si Adelpha, ang walking CCTV ng buong mansyon. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik, nilantakan kong sopas hanggang sa wala nang matira. Tinapay, tubig, ubusin. Para bang ito na ang huling beses na makakakain ako ng ganito kasarap. At habang sinusulyapan ko ang tray na ngayon ay wala ng laman, may bigat sa dibdib kong hindi ko maintindihan. Dapat yata ako nang umalis sa mansyong ito. Dito na lang ako nahirapan, pakiramdam ko, araw-araw akong nalulunod. Walang boses, walang lakas pero sa simpleng sabaw na yon, parang nararamdaman ko ulit na may halaga ako. At kung si Zephyr nga talagang nagluto noon, bakit? Bakit niya ginagawa to para sa isang tulad kong wala namang karapatan sa atensyon niya? Hindi ko alam ang sagot pero alam kong simula ngayong gabi, hindi ko na siya titignan sa parehong paraan. Habang abala ko sa pag-aayos ng kama ni Emmanuel, biglang may narinig akong mga yapak sa hallway. Mabilis, mababang boses ng isang bata na tuwang-tuwa. Si Emmanuel. Yaya Ariana! Yaya Ariana! Napangiti ako. Sa kabila ng lahat ng pagod at sama ng loob, ang boses ni Emmanuel ang tila musika sa pandinig ko. Tumakbo ako papunta sa may hagdanan at nakita ko siyang pasalubong sa akin. May dalang maliit na bag at ngiting abot langit. Hindi ko na napigilan ang sarili kong yakapin siya. Namiss kita, baby boy, bulong ko. Ang dami kong ikakwento sa'yo, nasayang sabi ni Emmanuel. Pero bago pa man ako makasagot, isang boses ang bumungad mula sa likod niya. Ariana, napalingon ako. Halos mabitawan ko si Emmanuel nang makita ko si Zephyr. Nakasuot pa ng dark gray na coat. Mukhang kararating lang pero ang mas ikinagulat ko, hindi yung presensya niya kundi ang ekspresyon ng mukha ni Senyora Esmeralda. Zephyr? Tanong ng ginang, halatang nabigla. Akala ko ba nasa Batangas ka pa? Business trip? Hindi agad sumagot si Zephyr. Tinignan niya lang ang ina, malamig ang mga mata. Binilisan ko ang lakad. Gusto ko lang makasama si Emmanuel. Gusto kong ako ang personal na maghatid sa anak ko. Anak mo? Ulit ni Senyora. Ang kilay niya ay halos magdikit. At kasama mo pa ang yayang yan. Napakuyumang palad ko. Narito na naman, parang kasalanan ko na naman na huminga. Ma, ani ni Zephyr, malamig at seryosong tono.
Baka gusto mong itigil na ang paulit-ulit na issue na yan. Yaya si Ariana, oo, pero siyang pinili ko para kay Emmanuel. Dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Halatang hindi nagustuhan ni Senyora ang sagot ng anak. Zephyr, hindi siya nababagay sa pamilya natin. Hindi ko maintindihan kung bakit ka ganyan makitungo sa isang katulong lang. Napapahiya ka na ba sa sarili mong mga desisyon? Hindi ko alam kung saan ko kukunin ang lakas ng loob, pero alam kong kailangan kong magsalita. Pasensya na po ma'am, pero tumahimik ka. Singit ka agad ni Senyora. Wala ka sa posisyon na makipagtalo. Pero bago pa man ako makalunok ng hiya, si Zephyr nang sumalo sa akin. Ma, kung may ipapahiya sa mga desisyong ginagawa ko, ako lang yun. Hindi si Ariana. Hindi siya perpekto pero mahal niyang anak ko. At yun lang ang importante sa akin. Mabilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagkabigla, sa hiya o sa kung anong kilig na ayaw kong aminin. Pero isang bagay ang malinaw. Sa gitna ng tensyon, may taong pumipili sa akin. At yon ay si Zephyr. At habang tinitingnan ko si Senyora na tila gustong magliyab sa galit, alam kong panibagong unos na naman ito. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako kasing hina ng dati. Tahimik ang buong mansyon ang sundan ako ni Zephyr sa garden area. Dito ako madalas nagpupunta tuwing gusto kong huminga. Tuwing gusto kong kalmahin ang sarili ko mula sa mga panlalait, paninita at paghusga. Pero ngayong gabi, tila hindi sapat ang hangin para palamigin ang dibdib kong tila sinisilaban. Ariana, tawag ni Zephyr mula sa likod ko. Hindi ko siya kaagad nilingon. Pasensya na kung nadadamay ka sa lahat ng ito, dagdag pa niya. Humugot ako ng malalim na buntong hininga bago ko siya hinarap. Hindi po dapat kayong humihingi ng sorry sir. Ako pong hindi belong dito. Napakunot ang noon niya, lumapit siya sa akin. Mabigat ang bawat takbang. Don't ever say that again. Napayuko ako. Hindi ko kayang tignan ang mga mata niyang palagi may bahid ng otoridad, pero ngayong gabi tila may halo ng malasakit. Alam ko, mahina niyang sabi. Hindi ka gusto ni mama. Kahit na anong gawin mo, palaging may kulang. Palaging may mali. But let me be clear, Ariana, kung hindi ka niya kayang tanggapin bilang yaya ni Emmanuel. Natigilan siyang saglit. Humugot ng hangin, ramdam kong bigat sa boses niya. Ako nang bahala, I'll make a decision. At kahit ayaw to ng lahat, I'll stand by it. Napataas ang tingin ko. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko sa kanyang determinasyong bihira ko makita sa isang amo para sa katulad ko. Anong ibig niyo sabihin? Mahina akong tanong. Bagamat ramdam ko na ang kaba sa dibdib ko. Ngumiti siya, isang uri ng ngiti na hindi ko maipinta. Huwag ka nang mag-alala siya kung anong iniisip ng iba. Basta ako, alam ko kung sino ang tunay na mahalaga para kay Emmanuel. At kung sinong gusto kong mapanatili sa buhay niya. Hindi ko alam kung anong eksaktong ibig niyang sabihin. Pero isa lang ang alam ko, may lalaking handang ipaglaban ang presensya ko sa mundong ayaw sa katulad ko. At kahit ilang segundo lang yun, parang unti-unting lumiwanag ang gabing. Akala ko ilalampasan ko ng mag-isa. Tahimik akong kumatok sa pinto ng silid ni Emmanuel bago ko to bahagyang binuksan. Nakita ko siyang nakaupo sa kama. May hawak na stuffed toy at mangiting abot hanggang tenga. Agad siyang tumakbo papunta sa akin at yumakap sa bewang ko. Tila ba may gustong sabihin? Ate Ariana, masiglang bungad niya. Kanina nakita kita sa garden. Napangiti ako. Oo, ano nakita mo? Kausap mo si Daddy. Tumawa siya habang humihigpit ang yakap. Ang sweet niyo. Napaurong ako, kunwari naiilang. Ha? Sweet? Hindi nag-uusap lang kami. May sinabi lang siya. May gusto ka ba sa Daddy? Sabat niya, sabay nguso paakyat, parang may alam. Kasi parang iba yung tingin mo sa kanya ate. Nanlaki ang mata ko. Emmanuel. Tumawa siya ulit, nakakalokong ngiti. Ang gwapo ni Daddy, hindi ba? Kaya siguro kinikilig ka. Pinisil ko ang inong niya. Ikaw talaga, bata ka pa para sa ganyang usapan. Pero ate, umupo siya ulit sa kama habang nakatitig sa akin. Gusto ko lagi kang nandito. Gusto ko masaya ka.
kasi pag masaya ka, mas masaya rin si Daddy. Doon na ako natigilan, ramdam kong mainit na kurot sa puso ko. Sino ba ako para maging dahilan ng kasiyahan nilang mag-ama? Lumapit ako sa kanya at kinumutan siya. Basta promise ko sa'yo, hindi kita iiwan. Bigla siyang yumakap sa leg ko at bumulong. Mas masaya ako pag ikaw ang kasama ko. Wag mo akong iiwan ha? Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay hinagot ko na lang ang likod niya. Pinilit na huwag madala sa emosyon na unti-unting bumabalot sa akin. Third person's POV at sa hindi kalayuan sa hallway ay tahimik lang nakatayo si Zephyr. Napahinto siya nang marinig ang mga tanong ng anak niya. Bahagyang sumilip siya at nakitang eksenang hindi niya inaasahan. Ang yakap ng anak niya kay Ariana at ang malambing na titig nito sa babae. Sa puso niya ay may kung anong kumislot. Isang uri ng pagnanais na protektahan ng babaeng palihim na nagbibigay liwanag sa mansyong matagal ng malamig. At para kay Zephyr, baka ito na ang simula ng desisyong matagal na niyang tinatanggihan. Zephyr's POV. Malayo pa lang ay narinig ko na ang tilin ni Bella mula sa labas ng mansyon. Zeffy! Zeffy! Sigaw niya habang patakbo papasok at tila ba sabik na sabik. Agad kong tinigil ang paglalakad sa hallway at bumaling sa direksyon ng pinto. Sumalubong ako sa kanya at binuhat siya gaya ng dati. Na-miss mo ba ako, prinsesa? Tanong ko habang niyayakap siya. Opo, pero mas na-miss ko si Ate Ariana. Sagot niya kaagad. Walang pakundangan, sabay lingon-lingon sa paligid. Nasaan siya? Napangiti ako kahit pa medyo kumislot ang sikmura ko sa sinabi niya. Nasa itaas, baka nagpapahinga. Kasunod ni Bella ang ama niyang si Drake, matagal ko na rin kaibigan at naging business partner. Palaging parang bahay nilang mansyon tuwing dumadalaw sila dito. Relax na naupo si Drake sa malaking sofa habang nilaro ni Bella ang laro ang dala niya. Grabe Zeph, hindi mo pa rin tinatanggal si Ariana ha? Bungad ni Drake sabay kurot sa hangin. Talagang loyal ka. She's doing great. Matalino, maalaga, masipag. Sagot ko habang upo sa tapat niya. Mahal na mahal siya ni Emmanuel. Si Bella rin, sabat ni Drake habang tinapik ang balikat ko. Lagi siyang binabanggit ng anak ko. Sabi ko nga kung pwede lang iuwi ko na si Ariana sa bahay. Baka pwede nating i-joint custody. Tumawa siya. Umiling ako, pilit na hindi magpakita ng tensyon sa mukha ko. Pero sa totoo lang ayoko ng kahit na anong ideyang ilalayo si Ariana sa mansyon. Sa anak ko, sa akin. Ano palang balita sa mga babae mo? Biro ko, sinusubukang ibahin ang usapan. Actually, tumigil siya sandali sabay ngiti. May natitipuhan na ako ngayon. Sa totoo lang baka siya na. Napakunot ang noo ko. Talaga, hindi mo usually sinasabi yan hanggat hindi sigurado. Yun nga iba kasi siya. Pahapyaw ang tingin ni Drake sa bandang hagdan. Mapagmahal, matalino, hindi maarte at nagmamalasakit sa mga bata. Nalamig ang batok ko. Tumingin din ako sa hagdan. Doon sa pinakataas ay papalapit na si Ariana habang hawak ang kamay ni Emmanuel. Tumatawa silang dalawa. Natural, magaan, parang mag-ina. At doon ko siya nahuli. Si Drake, hindi siya umiwas ng tingin, hindi siya ngumiti ng formal. Hindi rin siya nagkunwaring busy. Sa halip nakatitig siya kay Ariana na parang may gustong angkinin. Parang may apoy na sumiklab sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagtitig niya. Hindi ko nagustuhan ang idea na baka si Ariana ang tinutukoy niyang babae. At hindi ko nagustuhan ang pag-iisip na baka hindi lang ako nakakakita ng halaga niya. Gusto mo bang ipakilala siya sa akin? Tanong ko kay Drake. Tinatakpan ang nararamdaman ko. Darating din tayo dyan, sagot niya sabay sulyap muli kay Ariana. Sa tamang panahon. Tangina, hindi ako pwedeng maunahan. Hindi siya pwedeng maagaw sa akin. Hindi ko pa man inaamin pero alam ko na. Si Ariana, akin siya. Pinagmasdan ko silang dalawa habang nagtatawanan. Si Ariana at si Drake. Sa totoo lang wala naman silang ginagawa na dapat kong ikagalit. Hindi sila naglalapit, hindi sila naglalambingan. Walang pisikal na kontak pero yung paraan ng pagtitig ni Drake sa kanya, yung ngiti ni Ariana na matagal ko nang hindi nakikita, yun ang gumugulo sa akin. Ang ganda talaga ng ngiti mo Ariana, ani Drake habang nag-aabot ng juice. Hindi ka ba napapagod sa kakangiti? Napatingin ako kay Ariana, napangiti rin siya sa biro ni Drake.
Mas masarap yatang mapagod sa kakangiti kaysa sa kakatrabaho, sir. Sagot niya, sabay tawa. Pumikit ako sandali at pinigilan ng sarili. Damn it, Zephyr. Bakit ba ako ganito? Tumigil ka nga, Drake. Baka mamaya mapagkamalan ka pang nanliligaw sa yaya ng anak ko. Sabi ko, pilit na pabiro pero may bahid ng tensyon ng tono ko. Tumawa si Drake. Paano kung totoo? Napakuyumang kamao ko. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o sinadya niyang patamaan ako. Pero sa loob-loob ko, nagsimula ng kulog sa dibdib ko. At si Ariana, tahimik siyang natawa. Hindi niya rin ako tinignan. Hindi niya napansin ang malamig kong tingin. Wala man lang siyang pakialam kung maramdaman ko o hindi ang mga naririnig ko. O baka nga wala siyang alam sa nararamdaman ko. Bakit nga ba ako nagsiselos? May asawa ko. Alam niya yun. Alam ng lahat at siya. Isa lang siyang yaya. Isa lang dapat siyang tagapag-alaga ni Emmanuel. Pero tuwing nakikita ko siyang pinapasaya ng ibang lalaki, tuwing naririnig kong pinupuri siya ng ibang bibig, pakiramdam ko, inaagawan ako ng bagay na hindi ko pa man inaangkin. Bakit? Kasi siya lang ang taong nakapasok sa mundo ko na hindi ko pinayagang pumasok. At ngayon, sa bawat saglit na nakikita kong may ibang nakatingin sa kanya, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Paano kung nauna lang sana ako? Paano kung wala akong asawang kailangang irespeto? Paano kung wala akong responsibilidad na pumipigil sa akin na ilapit siya sa puso ko? At paano kung si Ariana ay nararapat talaga para sa akin? Tumingin ako ulit sa kanila. This time tahimik lang si Drake habang pinagmamasdan si Ariana. At si Ariana tahimik din. Pero nakangiti. At ako, unti-unti akong nilalaman ng selos na hindi ko pwedeng ipakita. Hindi ko pwedeng ipaglaban. Hindi pa ngayon pero darating ang oras. Ako ang pipiliin niya. Hindi para sa akin kung hindi kay Emmanuel. Muli na namang napadpad ang usapan sa yate ni Drake. Kanina pa panay ang kulit ni Emmanuel habang yakap-yakap si Ariana sa sofa. Parang hindi ako makahinga sa tanawin na yon. Yung anak ko na parang may ina sa tabi niya at hindi si Noemi yon. Si Ariana. Daddy! Tawag ni Emmanuel sa akin habang naglalaro ng mini toy boat sa center table. Pwede na ba tayong pumunta sa yate ni Tito Drake? Napatingin si Drake sa akin, may pilyong ngiti. Tagal na natin pinag-uusapan to, Zeph. Hindi na makapaghintay si Bunso. Si Ariana naman biglang napatingin sa akin. Hindi siya nagsalita pero halata sa mata niyang inaalala kung papayagan ko ba o hindi. Bumuntong hininga ako. Fine, pero kailangan ko na muna magpaalam kay Noemi. Alam niyo namang ayaw niya ng bigla ang lakad ni Manuel. Medyo mahinang tono ko pero ramdam kong napawi ang tensyon sa paligid. Yay! Sigaw ni Emmanuel sabay yakap sa leeg ni Ariana. Excited na ako! Makakasama ko si Ate Ariana sa boat! Napalingon ako sa kanila. Si Ariana biglang natawa habang hinahaplos ang buhok ni Emmanuel. Ay nako, baka ikaw lang tong excited. Baka kapag nandun na tayo, ikaw ang unang sumuka. Tawanan ng lahat pero ako tahimik lang na nakatingin. Hindi ko alam kung anong klaseng buntong hininga ang pinakawalan ko kani-kanina para kay Emmanuel na gusto kong mapasaya o para kay Ariana na baka hindi ko na rin mapigilan ang mapasaya sa paraan na hindi dapat. Tinapik ako ni Drake sa balikat. Maganda to, Zeph. Malilinis din yung utak mo sa sobrang trabaho. Saka makakabanding mo pa si Ariana at si Bunso. Napatingin ako sa kanya. Makakabanding si Ariana? Sa dami ng posibleng dahilan kung bakit ako pumayag. Bakit parang yun ang dahilan na ayokong aminin. Pero kailangan ko na munang harapin si Noemi dahil kahit na gustuhin ko man o hindi, siya pa rin ang ina ni Emmanuel. At asawa ko pa rin. Kahit pa, hindi na siyang tinitibok ng puso ko. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng cellphone ko habang abala pa si Emmanuel sa pag-iimbento ng kwento tungkol sa magiging adventure niya sa yate. Kinuha ko kaagad ang phone mula sa bulsa ng slacks ko at parang nanikip ang dibdib ko nang makita kong pangalan sa screen. Napalingon ako kay Ariana saglit. Noon ay pinapakinggan lang si Emmanuel habang nakangiti. Hindi niya napapansin na nagbago ng expression ko. Pinindot ko ang green button. Hello, maingat kong bati. Habang pilit pinapakalmang sarili. Zephyr, agad na sambit ng boses mula sa kabilang linya. Kumusta si Emmanuel? Napatingin ako kay Bunso, masiglang tumatawa habang kumakapit kay Ariana. Okay siya, masayang masaya. Hindi siya nagsasawa sa paglalaro niya. Tahimik ang kabilang linya sandali. Tapos, uuwi ako.
Maiksi pero mabigat ang sinabi ni Noemi. Para sa birthday niya, next week na yon, hindi ba? Parang may kung anong biglang lumamig sa paligid. Napalingon ako kay Drake na napansin ang paninigas ng katawan ko. Maging si Ariane napatingin sa akin na tila nagtataka sa reaksyon ko. Oo. Sagot ko, pilit na kalmado. Next week na nga, gusto kong sorpresahin si Emmanuel, dugtong ni Noemi. At gusto kong tayong magkasamang maghahanda para sa anak natin. Hindi pwedeng iba ang nag-aasikaso. Biglang kumirot ang batok ko. Hindi ko alam kung dahil sa tono niya o sa paraan ng pagkabanggit niya ng salitang iba. Zephyr, may diin na ulit ang boses niya. Sino bang nag-aalaga ngayon kay Emmanuel? Napakagat ako sa labi. Tumitig ako kay Ariana na biglang lumingon sa akin. Hindi niya alam kung bakit ganito ako katahimik. Hindi rin niya alam na nasa bingit na naman kami ng gulo. Si Ariana, sagot ko, derecho. Walang paligoy-ligoy. Tahimik si Noemi, ilang segundong lumipas na parang isang siglo sa tenga ko. Anya, kailangan nating mag-usap pagbalik ko. Tumigil ang tawag. Pinutol niya kaagad bago pa ako makasagot. Napapikit akong saglit, pinisil ang tulay ng ilong ko. Pagmulat ng mata ko, nandun si Ariana, nakatingin sa akin na parang gusto nang magtanong, pero pinipigilan ang sarili. May paparating na bagyo, Ariana, bulong ng isip ko. At hindi lang ito tungkol sa yate o sa birthday ni Emmanuel. Tayong uugain ito. Ariana, POV. Hindi ko rin maintindihan kung bakit biglang tumayo si Zephyr at tahimik na umalis. Nagtataka rin si Emmanuel dahil kanina pa kami masayang nag-uusap sa maliit na lounge area ng mansyon. Kasama namin sina Drake at Bella. At aliw na aliw ang dalawang bata sa pagbabalik tanaw ng huling swimming nila sa resort. Napansin ko sumunod ang mga mata ni Emmanuel sa papa niya habang papalayo ito. Bakit umalis si Daddy? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Napatingin si Bella sa akin sabay bulong. Baka naiinis kasi ang sweet natin ni Daddy, hindi ba? Nasweetan? Napatingin ako kay Drake na ngayon ay nakangisi habang nagbubukas ng juice para kay Bella. Talaga namang close na close ang magama at hindi ko rin maipagkakaila na masayahin si Drake. Hindi tulad ni Zephyr na tahimik at seryoso. Napakunot noo si Emmanuel. Hindi ako papayag na ganun lang yun. Ayaw ko na may naiinis kay Yaya Ariana. Tumayo siya, tiniklop ang mga braso sa dibdib. Akong bahala dyan. Napatawa kami ni Drake. Si Bella naman ay nagkibit balikat. Di talong daddy mo, Emmanuel. Pangasar ni Bella habang ngumunguya ng donut. Kasi ang daddy ko single. May chance pa siya kay Miss Ariana. Napasinghap ako, muntik ko nang maibugang iniinom ko. Bella, sita ko, namumula na sa hiya. Huwag kang ganyan ha, baka may makarinig. Pero lalo lang tumawang bata. Totoo naman po si Daddy Drake wala pang asawa, tapos yung daddy ni Emmanuel may asawa pa. So hindi ba mas panalo kami? Hindi, singit ni Emmanuel halos tumalon sa kinupuan. Kahit na may asawa si Daddy, si Yaya Ariana lang ang gusto ko para sa kanya. Ayaw ko ng iba. Napanganga ako sa sinabi ni Emmanuel. Si Drake naman ay napapailing na lang habang sinisip-sip ang kape niya. Grabe kayo, bulong ko, pilit pinipigil ang ngiti. Kung makapagsalita kayo, akala niyo mga adult na kayo. Kasi Yaya, sabay ni Bella at Emmanuel. Parang kayo na. Napatingin ako sa pintuan kung saan nawala si Zephyr kanina. Hindi ko alam kung narinig ba niya ang mga sinabi ng mga bata, pero ang totoo, mas naguluhan ako sa nararamdaman ko ngayon. At sa tono ni Emmanuel, parang may plano siyang hindi ko pa alam, na baka magpabago sa takbo ng lahat. At kung tama ang hinala ko, baka pati ang puso ko, mga ilam na rin ang plano. Hindi ko napansin agad, kanina lang masigla pa si Emmanuel habang nag-aasar at nagtatawanan sila ni Bella, pero ngayon, napatingin ako sa paligid. Wala na siya. Napalunok ako. Agad na kinabahan. Emmanuel? Tawag ko. Lumingalinga sa bawat sulok ng lounge area. Wala. Hindi ko na siya makita. Sakto naman na may dumating na isa sa mga katulong sa mansyon. Hiningal pa ito at mukhang nagmamadali. Yaya Ariana, sabi niya. Tawag ka raw ni Sir Emmanuel. Masakit daw ang tiyan niya. Nasa taas po siya. Nalaki ang mga mata ko. Ha? Masakit ang tiyan niya? Yun po ang sabi niya. Sagot ng katulong. Hindi ko na hinintay ang sunod niyang sasabihin.
Agad akong tumayo, halos hindi na ako nakapagpaalam ng maayos kina Drake at Bella. Pasensya na po, kailangan kong puntahan si Emmanuel, sambit ko habang nagmamadali sa hagdan. Ang bilis ng tibok ng puso ko habang umaakyat. Sana hindi ito matindi. Sana kabag lang. O baka may nakain siyang hindi hiyang sa kanya. Pero pagdating ko sa kwarto kung saan daw nandoon si Emmanuel, napaawang ang bibig ko sa gulat. Hindi si Emmanuel ang nadatnan ko doon. Si Zephyr. Nakahiga sa kama, tila namimilipit sa sakit ng tiyan. Ang isang braso ay nakatakip sa kanyang mga mata. Pawisan ng noon niya at halatang pinipilit niyang hindi magpakita ng kahinaan. Zephyr? Tanong ko naguguluhan. Anong nang? Umalis ka. Mariin niyang utos kahit bahagyang nanginginig ang boses niya. Ayoko may kasama dito. Napakunot ang noo ko pero hindi ako umalis. Akala ko sir, si Emmanuel ang masakit ng tiyan. Paliwanag ko, lumapit pa rin sa kanya. May katulo na nagsabi sa akin, akala ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Ariana. Putol niya, matigas ang tono. Pero mas nararamdaman ko ang sakit kaysa sa galit sa mga salita niya. Hindi ko na siya sinagot. Sa halip kinuha kong isang baso ng bimpo sa bedside table at lumapit sa kanya. Hindi ko alintana kung tatanggihan niya ako ulit. Pinunas ko yon sa kanyang pawisang noo. Marahan, maingat. Ayoko na may kasama. Ulit niya pero mahina na ang boses niya ngayon. Huwag ka matigas ang ulo. Mahinahon kong sagot. Hindi ito ang oras ng pride mo. Masakit ang tiyan mo. Halatang hindi mo na kayang tumayo. Ano bang kinain mo? May ininom ka ba na gamot? Tahimik siya. Umupo ako sa gilid ng kama. Hindi na pinansin ang kanyang pagtutol. Ramdam kong tinatapangan niya lang ang sarili. Ayaw niyang makita kong mahina siya. Pero hindi ko kayang lumayo. Kahit anong sabihin mo sir, hindi ko kayang baliwalain ka. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Kahit pa ilang ulit mo akong paalisin. Kahit pa ayaw mo sa presensya ko. Mahina kong sabi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka maayos. Napatingin siya sa akin, bahagyang namumula ang kanyang muka. Hindi ko alam kung dahil sa lagnat o sa mga sinabi ko.